Siya nga pala, wala akong shop, wala akong air conditioning shop, wala akong customizing shop, wala akong restaurant, no? Ano ako, vlogger. Kaya yung mga nagtatanong lagi pirmi sa akin kung saan yung shop, saan yung store, wala po akong ganun, no? Pumupunta lang ako sa mga pwesto-pwesto, tapos nagvo-vlog, no? Vlogger lang po ako. Meron lang ako yung gallery, may sarili akong gallery. So that's the HH Art Display Gallery. Yun ang meron ako ngayon. Yung sa art, nagbebenta ng art, gumagawa ng art, nag-deal sa art. Ito naman, yung tungkol naman dun sa air conditioning. Di ba ang dami nanonood noon? Di ba nagdagdag tayo ng refrigerant? Di ba nagdagdag tayo ng refrigerant gamit to? Diba, ang mura-mura nito, 150 pesos. Minsan may bumababa pa nga ng 110, 120. Bumababa, depende pag sale. Bumababa. Nagkaroon ng uminit na yung air conditioning, so kailangan dagdagan, no? May video tayo noon, high ranking. Kala ng yung mga subscribers natin, meron akong aircon shop. Hindi po, nagvo-vlog lang tayo, no, para makatulong sa inyo, makatipid. So yun ang punto ron, makatipid. Nag-work yun, kaya lang dahil nga sumisingaw na, ibig sabihin nagli-leak na, pero konti lang, kaya dinadagdagan natin, no? Imbis na pumunta kagad sa shop, dinadagdagan natin yung refrigerant. So gumana yun, pero ibig sabihin may point na nagli-leak na, kaya lang matagal eh. Yung sumunod nun, pagkatapos nating dagdagan yun, umabot yun ng 11 months. 11 months pa bago uminit uli. Pero ibig sabihin, lumalaki na yung leak. So nangyari, bumili na ako ng gamit. Tinuloy ko na yung version na yun, no? Pagkatapos natin mag-load, bumili na ako ng mga ganito, manifold, diba? Tapos bumili na ako ng evacuator, yung evacuator. Tatanggalin mo yung hangin sa linya using this manifold. Importante itong manifold kasi dito tayo nagpapasok, alam naman natin, tignan nyo yung nakaraang video. Blue line, dito tayo nagpapasok ng mga refrigerant. Red line, dito tayo nagmo-monitor, dito yung output. Tapos yellow line, dito papasok yung refrigerant papunta sa blue. Kukuha nyo, ito yung pinaka middle ground, pero ito usually sa input lang papunta sa blue. Yung blue ang pinapasukan ng refrigerant. Ayan, o. Meron siyang kinakabit mo yun sa system ng aircon. Tapos ito naman, output na to pang monitor. Ay, yung red pala, yung red. Output na to pang monitor lang dito, para malaman mo lang kung tama yung mga pressures. Usually dito is 435 to 40. Ang pressure dito sa blue, dito nasa 200. No? Tapos gumagalaw-galaw yan. Yung mga pressures na yun, depende sa temperature ng outside ng lugar nyo, no? Kung nasa malamig kayo na lugar, maybe this will be 30, mababa. Pero pagka kayo ay nasa mainit na lugar, Metro Manila, 40, gano'n. Up to 50, sabi up to 50. Meron pa nga nag-comment dyan, huwag daw 50, masyado mataas, masisira daw yung compressor. Hindi naman, okay naman yung compressor hanggang ngayon. So ito, nasa 500 yata to, manifold. Importante to. Wala tayong magagawa pag wala nito. Tapos usually mga aircon system, itong gusto kong malaman nyo na aircon system is a circular system, no? Bilog siya, bilog, pabilog. So input, output. So ang ginagawa dyan, minsan ini-evacuator, meron ng parang pump na ninipsip, isipin niya yung hangin. Tapos kung ma-maintain, tapos nun ipapatay mo yun, kung ma-maintain niya dito yung pressure, sabihin walang singaw. Usually 10 minutes mag-aantay ka, papatayin mo yung pump, yung panghigop na pump. Pag ito hinold niya yung negative pressure na yun, maaring buo ang system mo. Pero hindi all the time na gumagana yun. Isa kasi ang mga nasisira, mga o-ring, ito mga o-ring, mga rubber o-ring yan nasisira over time. Nasisira yung mga o-ring na yan, pinapalitan yan. Pero yung iba naman, pag magaganda yung o-ring, minsan inabot ng 5 years, ganun. Pero yan, papalitan yan. So
hahanapin mo yung singaw na yun. Magne-negative pressure ka, tapos titignan mo kung may bumubula sa mga joints using soap at saka foam. Tapos ang ginawa, ganito nangyari. So ginawa ko yun. Nangyari, may nakita akong mga dalawang singaw sa dryer. Yung dryer is here, yan. Dito ako nakakuha ng mga sumisingaw na o-ring dito. Pinalitan ko, ngayon pagkatapos noon may dito sa nozzle, ito yung nozzle sa blue line, ito may parang bumubula dito. Yung input is dito, magi-input ng freon sana, may bumubula yung parang sa gulong ng kotse, di ba, kung saan nagpapasok ng hangin, may bumubula na konti. So ang ginawa ko, bumili ako ng nozzle, pati yung extractor niya. Bumili ako ng bagong itong tip na to, nozzle tip na to. Tapos pangtanggal, bumili din ako ng pantanggal. So pinalitan ko. Problema pala nun, hindi pala lahat ng nozzle pare-parehas, especially this one, yung nasa dulo. Itong nasa gitna, may mahaba pala niyan, may maiksi. So yung nabili ko parang medyo maiksi. So ang nangyari, hindi siya fully maabot dito. Hindi siya fully na disengage dito dun sa connector ng input. So yun, yun ang nangyari. Hindi ko na kinaya, hindi ako makapagpasok ng freon. 2 beses na ako nag-attempt. So dinala ko na sa expert. Yung expert na yun is yun na yung mga kaibigan namin mula pa noong way back 20 years ago. Doon na kami nagpapagawa. Kaya lang lately kasi, kagaya nito, nagbablog na ako, naayos na natin. So tagal na ako din nakapunta sa kanila, no? Sobrang tagal na, siguro mga 10 years ganun. Tsaka yung mga kaibigan namin, medyo naging bago na yung mga kotse, so hindi na masyadong kailangan ng maintenance sa aircon dahil mga bago na nga. So nung binisita ko siya, ang pangalan nito is Wrench, WRENCH, Wrench Auto Repair Service. Lalagay ko dito yung Facebook nila. Hindi sila active sa Facebook pero sa Google Earth nakita ko yung pangalan ng lugar. Nasa Sullivan sila, Sullivan Street, sa may Sumulong Antipolo, Kupang Barangay Kupang, Sumulong, Sullivan Street. Maiksi lang yung Sullivan Actually yung Sullivan kadugtong yung Lilac Street, SSS Village, Marikina. So ito kadugtong siya kasi naging parte na ng Antipolo, so nagiba ng street, naging Sullivan Street. Alam nyo ba't maganda magpunta ron? Kasi honest sila, no? Importante yun kasi hindi kagaya ng mga pag sinabing palitin na yung gulong mo, di ba? Pag sinabi nung shop palitin na yung gulong mo, so alam mo na palitin na kasi nakikita mo siya pudpud na, o may crack, o may hiwa, may malaking hiwa. Alam mo talaga na totoong palitin na yung gulong mo, hindi ka niloloko. Pero sa aircon hindi mo magagawa yun. Sa aircon pag sinabi ng mga technician na sirato, wala kang magagawa. Pag sinabing sira compressor mo, sira na yung condenser, sira na yung evaporator, at kung ano-ano pang sinabing sira, wala kang magagawa, magbabayad ka talaga. Kaya importante ang pupuntahan mo honest, no? Kasi expect ko dito magagastos akong 20,000 dahil iniisip ko nga palitin na. Kasi nung ini-research ko sa YouTube, pag 10 years na daw yung buong aircon system, kailangan na raw palitan lahat, sabi sa YouTube, no? Pero maaaring tama din yun para wala ka ng problema. Kaya lang kung talagang wala ka pang budget, pwede mo pang paayos. So napunta ako doon kay Wrench, sabi ko ayaw pumasok yung refrigerant. So sabi niya baka may diferensya sa nozzle, so pinalitan nila. Tapos
Di ba kanina sabi ko sa inyo yung ini-evacuate yung hangin para mag negative pressure. Meron ding style na hina-high pressure. What do you mean? Kasi sabi ko nga sa inyo, isang buong system yun eh. Yung blue to red, isang buong system, it's a circle. So pag nilagyan mo ng high pressure sa one side lang, sa red side lang. Sabi rin ng technician, pwede rin daw sa blue, sa red side, lagyan mo siya ng 150 PSI, 150 PSI dito. Yun, mas maganda yun, patulak yun, tutulak niya lahat ng mga nangihinang rubber o-ring, yung mga weak. Kasi yung isa pahigop eh, so hindi masyadong persado, no? Pero ito patulak, 150 PSI, no? Yung iba pa nga nakikita ko sa internet, 300 PSI. Kaya daw nung system yun, kung gusto mo daw testingin talaga, 300 PSI. Pero magagawa mo lang yun pag malaki yung compressor mo, yung pang vulcanizing, yung 1 metro ang tangke, gano'n. Pero yung maliliit di kaya, kagaya nung sa akin maliit, 40 PSI lang kaya niya eh. So hindi ko nagawa yun, sinubukan ko yung pressure test. Papasok tayo dito sa may ayan o, high side, sa may high side. Pasok natin yan, one side lang tapos sa kabila, abangan natin kung may mga singaw. May nakita nga silang weak may nakita silang weak na o-ring dun sa may tubong nakadikit sa compressor, dun sa isang tubo ron na nakadikit sa compressor, may leak. So pinalitan nila o-ring. So dito sa kotse na to, pinalitan nila ng Prion, no? Bumastos lang ako ng 800 yung Prion, tapos 400 yung labor, pati yung o-ring, no? So importante talaga honest, para hindi ka maloko. Kasi maraming pagsamantala ngayon, kasi naka-5 inquiry na ako sa ibang shop. May 3,500, 3,800, 4,000, 5,000. Meron pa nga makikita, sabihin 5,000, di pa raw sigurado maayos. Hahanapin lang daw nila yung butas, hindi pa na nila alam kung anong mga sira. So ayun, indication na yun na lolokohin ka na talaga. Kasi ang paghahanap, pag-estimate usually is free. Estimate usually is free. Kaya pag sinabi nilang may bayad na kagad ang paghahanap ng leak, ibig sabihin tatagain ka nun lahat ng madaanan mo. Kasi nga yung sinasabi sa inyo, hindi nyo alam kung ano ang parts ng aircon. Wala kayong alam. Kahit sino pang dalin yung tao, walang makakaalam hanggat di mo siya itetest ng mga ganitong system. So yung wrench siya, W-R-E-N-C. Kasi marami rin sa inyo nagtatanong kung may aircon shop ako. Dahil dun sa mga naunang mga video, wala akong aircon shop. I-recommend ako na lang kayo kay wrench. Yun na lang ang magagawa ko. Parang yun na rin ang shop ko. Kasi hirap maghanap talaga ng shop na na pagkakatiwalaan. Doon na lang tayo kay wrench, no? Sa Liben Street.